Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ano ang paghahambing ng isang taong lumalakad sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos at yung taong nagsasabing hindi siya nagkakasala? Di po ba mayroong mga taong ganyan eh? Sisharean mo ng gospel. Ano ang sasagot? Mabuti naman akong tao. Hindi naman ako mamamatay tao. Laging ganyan ang tugon ng marami. Di naman ako nagnanakaw. Di ko naman ginagawa ito. Kaya mabuti akong tao. Hindi ako taong makasalanan. Di ba? Alam natin yan. May mga taong ganyan. Sisharean mo ng gospel. Para bagang banal na siya. Nakasusunod ako sa ganito, nagagawa ko yung ganito. Kaya, para bagang hindi na nila kailangan ng Diyos. Hindi na nila kailangan ang isang tagapagligtas. Ngunit, sinasabi ng salita ng Diyos, lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabihin na si Job. Si Job, di ba mabuti siyang tao? Ang Panginoong Diyos ang nagsabing siya'y mabuting tao. Pero nakita rin natin sa Book of Job kung ano naging kahinaan niya. Hindi siya perfect. Bagamat nasa kanya ang maraming mga bagay, he has to realize, kailangan niyang makita sa kanyang sarili na meron din siyang kataasan. Bandang huli, sinabi na ng Panginoon sa kanya. Kaya tayo pong lahat ay walang makapagsasabi. Siyempre po, liban sa ating Panginoong Kristo. Siya yung perfect. Hindi siya talaga nagkasala. He is sinless, perfect Lamb of God. Walang kasalanan, ganap na siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. If we say we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Kasi ang katotohanan ng sinabi ng Diyos, lahat ng tao ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam po natin yan. Diba? Nakasulat yan sa Book of Romans. Kaya basahin natin para sigurado tayo. Kasi yan po ay binabanggit sa Biblia. Hindi dito sa 1 John, pero sa Book of Romans, doon binabanggit sa atin na ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maliwanag po yun na sinasabi ng salita ng Diyos sa ating lahat. Kaya hindi tayo pwedeng magtago. Hindi natin pwedeng itatwa, Hindi natin pwedeng i-deny. Ay hindi, ako'y taong mabuti. Diba? Madalas ang tao ganyan ang sinasabi. Doon po, Romans chapter 3 verse 23 ang binabanggit ko. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 24. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sinasabi na doon na tayo nagkasala, pero, parang sinasabi niya, mayroong paraan upang tayo makabalik uli sa Diyos. Kaya nga, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo makalapit sa kanya. Napalayo na tayo. Haba ng distansya. Inaabot ang Diyos
Nagpipilit talaga ang taong abutin ng Diyos sa mabubuting gawa, sa mga pagpapakita natin ng mga pagsisisi natin, halimbawa. Pero hanggat wala ang ating Panginoon Kristo sa ating buhay, ang lahat ng ating mga ginagawa ay self-effort, pansariling mga kapakanan, pansariling paraan para makalapit sa Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, hindi pwede yung inyong ginagawa sapagkat kayong lahat ay makasalanan. Kaya magpapadala ako ng isa na hindi nagkasala at kakatawan para sa inyo. Yan ang ating Panginoon Kristo. The Word became flesh and dwelt among us. Sa book of John chapter 1 naman yan. John chapter 1 doon. Doon naman nakalagay yun. Pinadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kapag tunay tayong kasama ng Diyos at lumalakad sang-ayon sa kalooban niya, inaamin nating tayo'y nagkasala. Opo, Panginoon, nagkasala ako. Naalala niyo po yung 2 taong nananalangin. Inihalimbawa ng ating Panginoon Kristo. Yung isa ay publikano. Ibig sabihin, isang taong makasalanan. Ano sabi niya? Hindi man siya makatingin sa langit. Sabi niya, Panginoon, patawarin niyo po ako. Ako'y taong makasalanan. Tapos yung isang Pariseo o Saduceo, sabi niya, ano ang sabi niya? Panginoon, maraming salamat at hindi ako publikano. Maraming salamat, hindi ko ginagawa ito. Sino yung pinatawad ng Panginoon? Yung una, yung makasalanan. Yung pangalawa, mayabang pa. Mayabang pa, ang dami niyang ipinagmamalaki. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Maraming salamat, hindi ako publikano, kung ano. Mayabang pa siya. Wala pong pagyayabang sa harapan ng Diyos. Ang paglapit natin sa Kanya ay buong puso na lumalapit tayo. Panginoon, patawarin niyo po ko sa lahat ng aking pagkakasala. Tatanggapin ng Panginoon yan. Pero kung sinasabi natin, ay ako, mas mabuti ako kaysa ganyan, kaysa ganito, hindi ko ginagawa ito, yung mga yan gumagawa ng masama. Hindi po natin iahambing ang ating sarili sa ating mga kasalanan sa kasalanan ng iba. Iba't iba ang ating pagkakasala. Lahat naman tayo'y nagkasala, hindi nga lang pare-parehas, pero nagkasala pa rin tayo. Kaya aaminin natin at hihingi ng tawad na personal ang ating mga kasalanan. Pero lahat tayo sa buong mundo, magmula kay Adan at kay Eva, ay nagkaroon na ng kasalanan, kahinaan na magkasala. Madaling-madali. Di po ba? Nauunawaan niyo po yun. At kapag tayo ay kasama ng Diyos, ipinapahayag natin ang ating kasalanan. Di natin tinatago. We confess it. Ipinapahayag natin, Lord, nagkamali po ako, nagkasala po ako. Ngayon, yung mga taong hindi kasama ng Diyos, yung hindi tunay na nananampalataya sa Kanya, yun yung mga namumuhay sa kadiliman. Sabi niya, namumuhay ako sa maliwanag, pero marami siyang ginagawa sa dilim. So, namumuhay pa rin siya sa kadiliman. Wala pong gray area sa ating Panginoon. Hindi pwede yung sala sa init, sala sa lamig. Hindi rin pwedeng maputi at maitim pagsamahin. Hindi. Iisa lamang ang pipiliin natin. So, ang mga taong hindi kasama ang Diyos, namumuhay sa kadiliman, nagsasabing walang kasalanan. Wala akong kasalanan. Deny ng deny. The more you deny your sins, the more you will feel guilty. Ikaw nga. Ay, hindi ako nagkamali. Kayo ang may mali. Yung gano'n. Ibinubuhos mo lahat sa ibang tao ang pagkakamali. Pero sa totoo lang, ang unang pagkakamali mo, mataas ang pananaw mo sa iyong sarili. Di ka nagkakamali, sila nagkakamali. Lahat nagkakamali, ako hindi. Meron bang gano'n? Meron bang gano'n na hindi nagkamali? Sige nga. Di ba, isang halimbawa ng ating Panginoon Kristo, yung babaeng nadakip nila na nangangalunya. Diba? Itong babaeng ito, nakita sa akto, anong gagawin mo sa kanya? Nakahanda na silang magbato doon kasi noon, you will die by stoning kapag ikaw ay
nadakip na gumagawa ng pangangalunya. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Kung sino man yung hindi pa nagkakasala, siyang unang maghagis ng bato. Kung hindi ka pa nagkasala, ikaw ang unang humagis ng bato sa kanya. Ano nangyari? Isa-isang umalis ang lahat ng mga may paratang dun sa babaeng yun. Tapos bandang huli, yung babae na lang. Tapos sabi ng Panginoon, nasa ng mga accuser mo? Nasa ng mga nagsasabing kayo nagkasala? Sabi niya, wala na po silang lahat. Ano sabi ng Panginoon? Go and sin no more. Umalis ka, pero wag ka nang magkasala uli. Ano po yun? That is grace. That is mercy. Alam ng Panginoon na may kasalanan siya. Pero anong sabi niya? Humayo ka. Huwag ka nang magkasala uli. Napakabuti po ng Panginoon. Di po ba? Kaya huwag na tayong mag-atubili, ika nga, na sabihin sa Kanya kung ano ang totoo sa ating puso. Sapagkat tatanggapin naman niya tayo at patatawarin tayo kapag tayo lumapit sa Kanya. Kaya sabi niya, yung mga taong nagsasabing walang kasalanan, dinadaya nila ang kanilang sarili. At kapag sinabi mong hindi ka nagkakasala, ginagawa mo pang sinungaling ang Diyos. Pwede ba yun? Ang Diyos hindi nagsisinungaling kailan paman. Siya'y laging totoo. Mas matututunan natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ye shall know the truth and the truth shall set you free.